ibabaw, no? Ano man ang relihiyon ng tao, Buddhist ka man, Hindus ka man, Kristiyano ka man, lahat tayo naniwala na mayroong God Creator. Tama hindi? Ikaw bro, naniwala ka bro na mayroong God Creator? Di ba? Naniwala ka. Di ba sa simbahan, pagpasok natin sa simbahan, I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. Di ba? So, ibig sabihin, naniwala tayo sa na mayroong malilikha. Kaya kung mayroong Muslim dito, mayroong Muslim dito na magsasalita, o kayong mga Kristiyano, maniwala kayo na mayroong Creator of heaven, mayroong Diyos na tagapaglikha. So, maaaring sabihin natin, hoy, bakit ikaw ba naniwala ng tagapaglikha? Naniwala din kami. So, walang sense na maganyaya kami na maniwala kayo na mayroong God Creator. Bakit? Naniwala din kayo. Pero, tauhid ang rububiyya, lahat tayo naniniwala na mayroong God Creator of heaven and earth. Pero dito sa pangalawang uri ng tauhid o kaisahan sa ating dakilang tagapaglikha ay tinatawag na tauhid al-uluhiyya o tauhid al-ibadah. Ibig sabihin, kaisahan sa pagsamba sa Kanya. So, sa lahat ng relihiyon, dito tayo nagka-iba-iba. Dito sa tinatawag ng tauhid al-uluhiyya o tauhid al-ibadah. Bakit? Ang mga Hindus naniwala na mayroong God Creator of heaven and earth. Ngunit, yung kanilang pagsamba ay saan inaalay? Doon ba sa God Creator? Hindi. Doon sa baka, yung mag-ihip ng baka, yung nagano'n na sa mukha, nag-pray sila kay Vishnu, kay Shiva, kay Krishna. Napakarami. Kung tatanungin mo yung Hindus, ilan yung gods nyo? Milyon. Kaya kung mag-search ka ng God sa Hinduism, makikita mo yung mayroong mga kalahati, hayop, mga leon o elipante, kalahati tao, mayroong ilong, tao siya, pero ang ilong niya, elipante. Ganun yung kanilang mga Diyos, yung kanilang dinadasalan. Sa kabila na mayroong naniwala sila sa God, Creator of heaven and earth, ngunit yung kanilang pagsamba ay doon sa mga Diyos-Diyosan. Hindi totoong Diyos. Ganon din yung mga Buddhist. Yung mga Buddhist, naniwala sila na mayroong God, Creator of heaven and earth, ngunit yung kanilang pagsamba ay doon sa kanilang mga yung Buddha o yung mga uri-uri ng mga Buddha dyan na panakarami, mga santo at sa mga santa, pati yung mga ari at mga laki at ari at babae. Makikita mo sa YouTube kung paano nila dinadasal yung may pesta sila ng ari. Parang sa atin din yung inikot-ikot sa sa kalye o sa daan, diba? May mga patron ni Virgen Maria, ni Virgen sa Halimaya, Kasakit, diba? So, ganun din. Yung Buddhist, naniwala sila na mayroong God, Creator of heaven and earth, pero yung kanilang pagsamba ay doon sa mga Diyos-Diyos. Ganun din sa Kristiyano. Especially Roman Catholic. Alam mo sa Roman Catholic, sa Bisaya, doon pa lang tayo sa Virgin, Mama Mary. Sa Islam, ay itinuturing, sa Islam, si Virgin Mary o si Maria, na ina ni Jesus Christ, ay itinuturing natin pinakadakilang babae sa sanlibutan. Huwara ng mga kababayang Muslim. Ibig sabihin, minahal natin, ginagalang natin si Virgin Mary. Ganun din sa mga Christian. Of course, ginagalang. Pero magkaiba yung ating pamamaraan. Especially Roman Catholic, naniwala tayo na mayroong God, Creator of heaven and earth. Lagi natin binabanggit niya sa simbahan. Kaya lang, yung ating mga pagsamba ay doon sa mga santo at sa mga santa. Di ba? Sa Virgin Mary pa lang, sa Bisaya, mayroon niya tawag na Virgin sa Himaya, Virgin sa Kasakit, Virgin sa Kagipay, Virgin sa diba? Marami. Birin sa Barangay, birin sa Manawag, birin sa Immaculate Conception, birin sa Fatima, birin sa Guadalupe, birin sa Regla. Napakaraming birin. So, birin pa lang yan. Di ba natin nabanggit ang daming birin? Yung iba, mga medyo di na familiar yung words, mga galing sa mga Latin na birin. Mga Glorifix, mga birin na yung masama, ang dami. Kung sa Jesus Christ, mayroong Jesus Christ na itim, Nazareno.
Jesus Christ na maputi, yung Secret Heart, nasa Baclaran. Jesus Christ na bata, si Senyor Santo Niño. Napakarami. Hindi pa natin nabanggit yung binanggit ni Duterte sa kanyang speech na mayroong San Jose, San Rafael, San Rodrigo, pati na yung pangalan niya, nabanggit pa yun. Namin ni Duterte, pati yung pangalan ko na salib pa sa santo-santo na yan. Ang daming santo. Kung research natin yan, napakarami. Sa kabila, naniniwala tayo na mayroong God, Creator of heaven and earth. Pero yung ating pagsamba ay nandun kay Birhen sa Birhen. Mga Birhen, kay Nazareno, di ba? Pag mayroong festa sa Birhen sa Guadalupe or Birhen sa Manawag, sa Facebook, makikita mo, pag magbasa ka ng comments, Birhen sa Manawag, Birhen sa Fatima, salamat sa paggabay sa pamilya. Ha? Ang Birhen ang nagbigay ng gabay sa inyo? Hindi yung tagapaglikha. Dito tayo nagkaiba. Bakit kami mga Muslim, kung kami ay niwala na mayroong God, Creator of heaven and earth, ang aming pagsamba ay doon din sa God, Creator of heaven and earth, at hindi doon sa mga peke Diyos-Diyosan na yan. Na kung saan, kapag tayo ay mayroong itinambal sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po yung pinakamalaking kasalanan sa Islam. Shirk. Ibig sabihin, nagtatambal pa sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi niya sa Quran, Inna syirka ladulmun azim. Sinabi niya sa Quran, ang shirk, ang pagtatambal, ang siyang pinakamalaking pag-aagrabyado sa dakilang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naging mabuti ka nga sa iyong magulang, naging mabuti ka nga sa iyong kapatid, sa iyong anak, sa iyong kapwa, tao. Ngunit hindi ka naging mabuti sa dakilang tagapaglikha. Bakit? Itinambal mo siya sa mga peking Diyos-Diyosan na yan. Kaya ang sentrong alak, si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya Allah sa Quran, sabi niya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sabi ni Allah, nagpadala siya ng maraming sugo at propeta sa bawat generation, sa bawat henerasyon. Halimbawa, generation ni Abraham, generation ni Moises, generation ni Noah, generation ni Jesus Christ. Di ba? Siya ay nagpadala ng propeta sa bawat generation na ang kanilang message ay anyayahan ang tao tungo sa pagsamba kay Allah at huwag sumamba sa mga peking Diyos-Diyosan na yan. Kaya kami mga Muslim, kung kami ay niniwala sa God, Creator of heaven and earth, ang aming pagsamba rin ay doon sa God, Creator of heaven and earth. Na kung saan ang ibang relihiyon, maliban sa Islam, naniwala sila na mayroong God, Creator of heaven and earth, pero yung kanilang pagsamba ay doon kay mga peking Diyos-Diyosan. Na kung saan mayroong mata, hindi nakakita, mayroong tainga, hindi nakakarinig, mayroong bibig, hindi nakapagsasalita, mayroong paa, hindi nakakalakad. Kaya kung mayroong dilubyo, di ba, may bagyo o mayroong lunok, yung baha, instead na tayo yung ililigtas ng mga Diyos na ito, sila yung nililigtas natin. Hindi mo nakita sa mga news, pag mayroong mga baha, mga lindol, instead na tayo yung ililigtas, sila yung nililigtas. Si San Pedro. Saan na si San Pedro? Santo Niño, sana naputol na yung ulo ni Santo Niño. Paano na to? Paparusahan tayo nito. Diba? So, ibig sabihin, naniwala tayo sa God Creator, pero itinambal natin ito sa mga peking Diyos-Diyosan na ito. Na kung saan ito yung pinakamalaking kasalanan sa Islam. Sinabi niya sa Quran, Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sinabi ni Allah, katotohanan, hindi pinatawad ni Allah, hindi papatawarin ni Allah ang sinumang nagtambal sa kanya, nag-shirk. Ibig sabihin, naniwala ka sa dakilang tagapaglikha, pero yung pagsamba mo ay doon sa mga rebulto na yan, ito ay walang kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay, sa araw ng pag-upo. Kung ang isang tao ay nabawian ng buhay, na kung saan siya ay nagtambal kay Allah, ang kanyang kasalanan ay walang kapatawaran. Ang shirk na kasalanan ay walang kapatawaran. At pinapatawad ni Allah ang ibang kasalanan liban dito. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan ay kayang papatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa isa, ang shirk.
nagnakaw ka, nang-rape ka, nakapatay ka, sa kabilang buhay, maaaring kaparusahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipapasok ka niya sa apoy ng impyerno ng ilang years, 100 years. Maaaring pukpukin yung ulo mo ng ilang daang taon. Pero, dahil sa kasalanan mo nang nagawa, yung mga pag-rape mo na yan, yung mga pagsuway mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat may kaparusahan bago ka makapasok sa paraiso. Ngunit, yung kasalanan mo, nadalisay mo yun, dahil naparusahan ka na, nadalisay mo na yun, ang iyong hantungan pa rin ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat hindi ka mag-share. Nakagawa ka ng kasalanan, may kapatawaran yun hanggat hindi ka nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kung ikaw ay nagawian ng buhay at nag-share ka, nagtambal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasalanan ito ay walang kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala.